no, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Ayan, kumusta po kayo? Good and better than before? Ayan, sige po, tayo po ay manalangin sa ating Panginoon sa umaga po ito. Umagang kay ganda ang hatid mo sa amin, Panginoon. Punong-puno ng pag-asa na nanggagaling sa iyo, O Diyos. Na bagamat minsan po sa buhay po namin, kami po ay puno ng pagsubok, puno ng paghihirap, lumbay, kalungkutan, at minsan may kasiyahan, Panginoon. But our morning, you will turn into dancing. Kaya naman, Lord, ang lahat ng aming pagpapagal ay hindi po nasayang. Ang lahat ng aming ginagawa, Panginoon, ay may kalakip na reward sa langit na inihanda niyo po sa bawat isang sumasampalataya sa inyo. Pero Panginoon, sa umaga po ito, nagagalak po kami na maranasan po ang presensya mo niyo po sa aming kalagitnaan. Patuloy po kaming palakasin, Panginoon. Patuloy pong patibayin yung aming panampalataya. Dahil wala kaming ibang aasahan sa mundong ito, kundi ikaw lamang. Because we want to anchor our faith sa isang matibay na bato at pundasyon. At ito po ang Panginoon sa Kristo. Pero ang Panginoon, tulungan niyo po kami sa tuwing na kami po nakakaranas ng kalungkutan. Let the Holy Spirit encourage and comfort us, Panginoon. Kung kami po'y nawawala ng pag-asa, Ikaw, O Diyos, yung aming pag-asa sa mundong ito. At Lord, as we study your word, Panginoon, sa umaga po ito, bigyan niyo po kami ng interes, ng kasiyahan, ng kagalakan, dahil ang salita mo ay kasing-tamis, Panginoon, ng pulot-pukyutan, at tunay na magbibigay ng lasa at tamis sa aming mga buhay. Nang sa gayon, O Lord, sa bawat araw, may kalayaan po kami na paglingkuran ka, O Diyos. Lord, salamat sa umaga po ito. Hatid mo ang mensahe ng kagalakan, hatid mo ang mensahe ng kapayapaan sa bawat isang narito. At lalabas po kami, uuwi po kami sa kanya-kanyang tahanan na pinagpala ang puso namin ng sa gayon, O Lord. Magpatuloy po kami sa aming panampalataya kahit gaano kahirap at kung gaano kami magtitiis, Panginoon. Alam po namin na kami po'y maliligtas. Purihin ka, Lord, and this is our prayer with thanksgiving in Jesus' name. Amen and amen and amen. Ayan po, sa isang mapagpalang umaga po muli sa bawat isa. Tayo po ay dadako na sa ating series po about Jesus Christ, no? So the title of the message po na ating pag-uusapan sa umaga po ito, ayan, Who is Jesus Christ? So, sino po ba sa inyo, sino para sa inyo yung Panginoong Jesucristo? So yes, kilala natin po siya in His name. Ayan, we know Him as our Lord, we know Him as our Savior, pero baka hanggang dun lang, no? Pero kaya nga po ngayong month of December, we're going to tackle po kung sino po ba talaga ang Panginoong Jesucristo. So wala na pong mas mahalaga pa na makilala, o wala nang mas mahalaga pa kaysa ang makilala ang Panginoong Jesucristo. Amen po? Higit pa yan sa makilala mo yung nililigawan mo o yung nais mong pakasalan. Higit pa yan sa taong yung kaibigan mo na gusto mong makilala at maging best friend mo forever. So tandaan po natin, wala nang mas mahalaga pa kaysa ang makilala ang Panginoong Jesucristo. Kasi na-affirm po natin na paulit-ulit sa ating binasa na sabi ng salita ng Lord, knowledge of God. Yung kaalaman mo, yung pagkakilala mo sa Panginoong Jesucristo, doon sa ating Bible reading in 2 Peter 1:2 at 2 Peter 3:18 na malinaw na magmula sa umpisa hanggang sa dulo, di ba? Nagpapakita na kailangan po natin lumago sa pagkakilala sa Diyos. Amen? Katulad po ng isang halaman na itinanim, hindi po pwedeng buto lang siya. Kailangan po siyang diligan, kailangan ng pataba, lumaki, magbunga, magdahon, magkaroon ng sanga. Ganun din po sa atin, no? Bakit po? Paano po aapaw ang biyaya at kapayapaan sa buhay natin? Paano po natin mababantayan yung sarili natin laban po sa mga maling aral? Di ba? Or baluktot na pamumuhay? And that question is to grow in the grace and knowledge of knowing Jesus Christ. So tandaan po natin, kung kilala mo ang Panginoon bilang Lord and Savior and period, hanggang doon lang ang alam mo, pues, pinagpala ka ngayon kasi nandito ka ngayon sa simbahan. At merong ihahatid sa atin ng Panginoon. So tandaan po natin, ating tatalakayin po, although tayo po
po ay hindi pumasok sa Bible school o nag-aral sa isang seminary, we're going to tackle po yung tinatawag na Christology. Ayan. Ang Christology po, this is a branch of theology that focuses on the study of Jesus Christ, exploring His nature, identity, and role, particularly within the context of Christian belief. So, ibig sabihin po tayo bilang mga mananampalatayang Kristiyano, kailangan meron tayong firm na pinaniniwalaan. Hindi po pwede na matagal ka ng Kristiyano, hindi po pa pala kilala si Jesus Christ. Diba? Kaya nga, kailangan mahalaga po sa atin na matuto. Ako po bilang, hindi po pwedeng sabihin, hindi ko na kailangan yan. So, parang sinasabi mo, hindi mo na kailangan makilala si Kristo. Baka meron po magsabi, hindi ko na kailangan ng pastora. Hindi ko na kailangan mag-aral sa Bible school. Ganun po natin, yung Christology comes, yung term po nito comes from the two Greek word, yung Christos, meaning Christ or Messiah, o yung Logos, meaning word or study. So napakahalaga po sa atin yung theology, napakahalaga po na pag-aralan yung Christology, malaman po natin yung mga kapatid, kasi may kinalaman po ito sa ating eternal life. May kinalaman po ito sa ating godly life. May kinalaman po ito sa ating pamumuhay na kasama ang Diyos. Kaya nga ako bilang pastor po, ang conviction ko, dapat maituro ko po ng tama yung tungkol kay Kristo kasi yun ang kailangan po natin. Amen? Baka mamaya, you have been a long time Christian, ang sinasamba mo, si Kibuloy pala. Yung ba? Hindi si Jesus Christ. So malinaw po dito na dapat malaman natin at nandito po tayo ngayon para bahagi ng pag-aaral natin, sino ba yung ating pininiwalaan, ano ba yung pininiwalaan natin tungkol kay Kristo na anak ng Diyos at ating tagapagligtas. But I will read a question. Tama ba ang paniniwala natin at pagkakilala mo kay Christ? So kayo na po ang makakasagot na. Kaya nga po tayo nag-aaral, let's explore po, no? So una, si Jesus Christ po is God our Savior. Amen? Siya yung ating Diyos na tagapagligtas. Yung una po ng pangalan, ano po? Jesus. Okay? Ito po yung pinangalan ni Jose at Maria kay Jesus. Hindi dahil po gusto nila. Hindi dahil nung time na yon, nag-open sila ng Google, nag-open sila ng ChatGPT. Ano pa ba yung gusto na yun? Ha? AI ba yun? CI ba yun? Diba? So, bakit po? Okay po, no? Kasi yun yung ipinapasabi po ng Diyos na kailangan ipangalan sa pamamagitan po ng anghel. Diba si Jose po na naginip? Basahin po natin yan. Magkakaanak siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa kanya dahil iniligtas niya sa kasalanan ang mga kababayan niya. So, ibig sabihin po, siya yung Savior na hinihintay at kinakailangan po ng bansang Israel at kinakailangan din po natin ngayon. Ibig sabihin po, yung historical background po nito, nasa Exodus nung time po na 400 years na yung mga Israelita, sila po yung pinahirapan, sila po ay oppressed, di ba? Sila po ay kinalipin ng mga ng mga Egyptian people. Pero hindi po yun ang pinaka-problema yung pagkakaalipin po sa kanila. Ang problema po, kundi yung pagkakaalipin nila sa kasalanan at yung tinatawag po na idolatry. Kasi sa Egypt po, napakaraming uri ng Diyos-Diyos na sinasamba. May Diyos ng palaka, may Diyos ng kung sino-sino man. Ang gusto ng Lord, kaya nga tinawag na si Moses at sabi niya, doon, inutusan na sabihin kay Paraon, let my people go so that they may worship me. Diba? Paalisin mo na yung mga Israel dyan para sambahin nila ako bilang Diyos. Okay po, no? So, ibig sabihin, ito po yung nung kaligtasan. Okay po, no? Na yung pagkakaalipin po nila sa kasalanan at mapabilang sila sa Diyos. Yung idolatry po nila doon sa Egypt, iisa lang ang sasambahin nilang Diyos.
Exodus, no? So, yun yung dahilan bakit si Jesus Christ po, kapatid, na walang kasalanan ay namatay po para sa ating mga kasalanan, that He might bring us to God. Amen? Para madala tayo sa Diyos, ma-reconcile po tayo sa Diyos. Bakit po kasi alipin rin po tayo ng kasalanan? Amen? Simula po nung magkasala, sino? Sino po may dahilan? Simula nung mahulog sa kasalanan, sino? Si Adan at Eva, ano po nangyari? Nalayo po tayo sa Diyos. Narapat lamang na sabihin mo sa katabi mo, parusahan ka. At mamatay. Diba? So, ano po nangyari? Naparito si Jesus Christ bilang katuparan po ng pangako ng Diyos. Okay po, no? Hindi po siya dumating bilang aktivista, hindi po siya dumating para maging tagapagpalaya ng mga politiko dahil inaalipin po sila, pinahihirapan sila ng Romano. He came to save us or there from sin. Naparito yung Panginoon para iligtas po tayo sa ating kasalanan. Pero ang nakakalungkot po noon, hindi nila kinilala si Jesus Christ as their Savior. Hindi po nila kinilala. Hindi nila nakita po yung pangangailangan nila. Yes, pwede natin sabihin, buti na lang kinilala ko si Jesus Christ. Pero ang tanong, hindi kinilala mo siya bilang tagapagligtas na. Yung po yung question doon, no? Or baka we are still looking to for someone para iligtas tayo. Yung sarili mo, yung ginagawa mo, yung ministry mo, okay po, no? Tandaan po natin, kapag sinabing Jesus our Savior, mga kapatid, it means only Savior siya lang. Wala na pong iba. Amen? Sabi po sa John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Walang makakapunta sa langit kundi sa pamamagitan lamang po ng Panginoong Jesucristo. Yes, the name Jesus, ang pangalan po Jesus is a human name. Pero tandaan po natin, hindi siya basta tao lang. Okay po, no? Hindi lang po siya basta tao, kasi wala naman pong tao na kayang iligtas ka sa kasalanan mo eh. Ikaw ba, Kuya Stephen, kaya mo kung pagpaparusahan ako ng Lord, pwede ba ikaw na lang pumalit sa akin? Here. Kaya mo ba yun? Di ba? Walang tao na kayang magligtas po para sa atin. Tandaan po natin yun, no? So, kaya nga, sabi po sa Jonah, tunay, ayan, sige po, naghang po. Ayan. But I with shouts of grateful praise will sacrifice to you what I have vowed. I will make good. I will say salvation comes from the Lord. Ang kaligtasan po ay tanging sa Panginoon lamang po, no? Kaya the reason Jesus can save us from sin and bring us to God because Jesus is God Himself. Siya po mismo ay Diyos. He is mighty to save. Kaya nga ang tanong, do you believe that He can save you? Naniniwala po ba tayo na kaya kanyang iligtas? Di ba? So that He alone can save you. Siya lang po yung makakapagligtas sa atin. And sino po naniniwala dito that you are a sinner and you need a Savior? Lahat naman tayo, no? Naniniwala na tayo po yung makasalanan at nakakailangan tayo ng kaligtasan. Kailangan natin ng Panginoon, kailangan natin ng tagapagligtas. Kaya ang tanong, is He your Savior? Siya po ba ang tagapagligtas mo? Siya ba yung hinahanap mo? Siya ba yung pinagtitiwalaan mo? Kasi tandaan po natin, hindi natin matatagpuan ang kaligtasan outside of Christ. Only Jesus Christ can save us. Malinaw po yun. Kung hinahanap mo sa iba, sinasabi mo na hindi pa, okay? Na hindi pa siya complete Savior, tandaan po natin, kung meron kang tunay na pananampalataya, you will accept Him as your complete Savior. Sa Kanya ka na maghahanap ng lahat ng pangangailangan para ikaw po ay magkaroon ng kaligtasan. And His name is ano po?
po? Jesus. Amen? Ang pangalan niya po yung Panginoong Jesus. So next po, ano yung kasunod na pangalan po ng Panginoon? Jesus Christ. Tandaan po natin, no? Actually, hindi po yun yung name niya eh. Okay po, no? Although, yun po yung nakasanayan natin na Jesus Christ, hindi rin po yung surname. Di ba tayo, meron po tayong apelido. Di ba? Jackson Diaz. Di ba? O si Gerald Neron. Okay po, pero tandaan po natin, yung pangalan po ni Jesus Christ, hindi po yun yung apelido niya. Okay po, no? Na ang pangalan niya is Jesus, ang apelido niya is Christ, hindi po. No! So, ibig sabihin, accurately, yung Christ po, nung ipinanganak si Jesus po, tandaan po natin, sinabi ng mga anghel doon sa mga shepherd, no? Na there is a good news of great joy. Basahin po natin yan. Next po. Next slide po. Ayan. But the angel said to them, do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. Okay po, no? Ibig sabihin po ng Christos o yung anointed one. Okay po, no? So, ito po yung, kasi po sa Old Testament background, yung kapag ito po ay yung pagpapahid po ng langis, yung anointing of oil. In the Old Testament time po, yung pagpapahid po ng langis, ito po yung generally ginagamit kapag may celebration, kapag meron pong itatalaga sa isang banal na gawain, no, para i-designate yung tao ito sa isang banal na gawain na itinalaga ng Diyos katulad po ng mga priests, katulad po ng mga prophets, okay po, no? Katulad ng mga king. Pero sa ibang mga Israelita, itong mga Israelita, nag-aantay po sila ng Messianic king, nag-aantay sila ng hari, tagapagligtas, na itinalaga po ng Diyos mismo. Okay po, no? Pero tandaan po natin, hindi lang siya, pero dumating siya, si Kristo, hindi lang po siya tagapagligtas eh. Siya rin po ay hari, siya rin po ay dakilang propeta, pinaka-high priest po, tandaan po natin yon. Kaya po, ang kinakailangan po natin, next po, our need of a redeemer. Kinakailangan po natin ng manunubos. Tandaan po natin, mas lalaki yung pagkakilala po natin sa Kanya kung makikita po natin yung laki ng pangangailangan po natin ng isang tagapagligtas. Malinaw po ba yun? Bakit po? Simula po na magkasala si Adan, tandaan po natin, lahat ng tao nagmana ng kasalanan po na yun. Nasa sinapupunang kapalang ng ina mo, hindi po ako nagmumura po, ng nanay mo, okay po, ano? Makasalanan na po tayo. Amen? Kaya nga po lahat tayo nagkasala eh. At narapat lamang po na parusahan ng Diyos. Grabe po, no? Dahil ano yun po, God is a God of justice. Ang Diyos po ay makatarungang Diyos. Hindi niya po pwedeng palampasin yung kasalanan mo. Kahit nangupit ka, nagnakaw ka, diba? Sinira mo ang buhay ng isang tao, hindi niya po kayang, kahit gano'ng kaliit po na kasalanan yon, hindi niya yun kayang palampasin. Oo, God is a merciful God, maawain ng Diyos. Pero alam niyo po, sabi ko nga po kanina, God is a God of justice. Hinihingi po niyang ng katarungan yung mga nagawa nating kasalanan. Bakit po? Kasi laban ito sa kataas-taasang Diyos. Amen? We are sinning before our God. At talagang yung maparusahan tayo, matindi po yun eh. Diba? Kasi walang hanggang pagpaparusa ang gagawin sa atin ng Panginoon. Makakatakas lang po tayo sa parusa na yon. Gusto niyo po makatakas? Diba? Kung babayaran po ng iba. Kaya nga sabi ko nga si Stephen, kaya mo bang mamatay para sa akin? Ikaw na lang. Diba? May kaya po bang mamatay para sa inyo? Hatulang kayo ng Diyos. Jackson, sino gusto mong pipiliin mo na mamatay para sa'yo? Sino? Wala, di ba? Wala po.
Di natin po kayang bayaran yung pagkakautang natin kasi araw-araw pa lang. Sunod-sunod po yung ating lumalaki na yung pagkakautang po natin sa Diyos, no? Meron bang ibang tao na makakapagbayad po nito sa atin, di ba? Para sa atin? Wala! Wala po! Kahit maghanap ka pa na, kahit bayaran mo pa ng 1,000,000 yan. Di ba? Kasi wala namang, talagang wala dahil wala namang sino nang kayang akuin eh. Di ba? Yung tindi ng galit ng Diyos pagdating po sa kasalanan. So ngayon, anong uri ng tagapamagitan, anong uri ng tagapagligtas, yung kailangan natin dapat nating hanapin. Siyempre, una, tunay na tao. Saka righteous, tunay na matuwid talaga, yung talagang walang kasalanan at higit na makapangyarihan sa lahat. Yun po, di ba? Nang nilalang. Kaya, at dapat, tunay din pong Diyos. Tama? Kasi, tandaan po natin, bakit kailangan tunay na tao yung maging tagapagligtas po natin dahil ang tao nga nagkasala. Amen? Hindi pwedeng tao rin yung mamatay, hindi rin tao yung dapat magbayad, hindi rin po pwedeng hayop. Hindi po pwedeng may baka ka. Lord, ito na lang yung parusahan mo, huwag na ako. Hindi po. Kasi Old Testament practice time po yan. So ngayon, sino pong tao yung pwedeng mamatay para sa'yo? Para magsa yung kasalanan po? Wala po. Bakit kailangan tunay na matuwid? Bakit kailangan righteous? Bakit kailangan walang kasalanan? Dahil kung may kasalanan din po yun, yung tao mamatay na yun, hindi niya kayang bayaran po yun. Tama po? Kasi siya mismo, kailangan niya yung tagapagligtas. So sana naiintindihan po natin, bakit kailangan tunay na Diyos? Dahil ang walang hanggang Diyos ang may sapat po na kapangyarihan para mangako ng yung parang mag-ako nung walang hanggang parusa. Ba? Ng Diyos. At ito po ang pinakamaganda, magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Sino po yung Redeemer na to? Sino po yung manunubos na to? Ang tanging manunubos po sino? Ang Panginoong Jesucristo. Walang hanggang anak ng Diyos. Na sa kanyang katauhan, naging po siya? Naging tao at Diyos. At the same time, God and man. At inako niya po yung kabayaran ng kasalanan. Diba? Sa kanyang sarili po. So next po, ito ating pag-uusapan. The Christmas story, ayan, and the incarnation. So, alam natin na yung kwento po ng kapanganakan ni Jesus Christ, lalo na po ngayon, magpapasko na, ilang days na lang po. Ilang days na lang po sa mga nagbibilang. Nagka-count 22. 22 po. Nagbilang na si Elaine. Okay po, no? Lalo na po, nung ipinanganak po siya bilang katuparan po ng pangako at plan po ng Diyos saan? Sa Old Testament time, kung Israel po, siya po, sabi po sa in Matthew 1:1, Jesus Christ, the story of David, the son of Abraham. Tandaan po natin, gusto ko pong talakayin natin na mahalaga po na ma-establish natin yung faith natin na si Maria po, nang ipagbuntis po si Jesus Christ, dahil po yun ay sa fulfillment ng prophecy in the Old Testament time. Basahin po natin, in Isaiah, therefore the Lord Himself will give you a sign, the virgin. Sabihin po natin virgin. Hello po, sabihin po natin virgin. Ayan po, will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. Ito po ay prophecy po yan, And also in the book of Matthew 1:23, the virgin will conceive and give birth to a son and they will call him Emmanuel, which means God with us. Dito pa lang po, ipinakita na po kapatid na si Jesus Christ ay Diyos din. Amen! Wala po bang amen dyan? Tandaan po natin, Jesus is God. Hindi pa po kasal si Maria at si Jose nung nagbuntis po si Maria. Tama po? Pero si Jose po ang ama? Hindi po. Wala rin po ibang lalaking involved, walang third party. And as we go on the story, syempre mahirap po para yung
kay Joseph, kay Jose po, na hindi niya matanggap, buntis na si Maria. Wala pa nga kaming ginagawa, di pa nga kami kasal, di pa nga kami nag-honeymoon. Bakit buntis na? Okay po, no? Kaya nga, ang ginawa po, nagpakita ang anghel kay Jose at sabi in verse 21, she will give birth to a son and you are to give him the name of Jesus. The angel spoke to Jesus because he will save his people from their sins. Ito yung sabi po ng anghel. Alam niyo po, maraming mahimalang pagbubuntis sa Old Testament time, si Sarah. Nabuntis po siya at the age of 95. So, ano kaya na sa panahon ngayon, no? Kung pwede pa po yung 95 years old, may pag-asa pa ako. Di ba? Si Hannah, matagal na siya mananalangin sa Panginoon, pero ang tagal siya bago bigyan po ng anak, no? Pero wala po mas pambihira pa doon sa kapanganakan po ni Jesus, no? Merong human mother. Sino po yung human mother? Si Mary. Para tiyak na tao ang ipapanganak. Pero wala pong human father. Tama po. Hindi po si Jose ang tatay, ha? Baka sabihin nyo, physical father lang, earthly father lang po ni Jesus Christ, si Joseph. Okay po, na walang human father para ma-preserve yung ano po, yung kabanalan ng sanggol. Yung holiness po ng ipapanganak at hindi po maipasa yung original sin. Kasi si Joseph po makasalanan din. Kung magkakaroon sila ng sexual intercourse, maipapasa po yung kasalanan at hindi na magiging banal yung sanggol. Naintindihan po natin? Okay po, no? So bago po ito nagpakita rin po kasi yung anghel kay Mary. Okay po, no? At sinabihan niya kung paano po siya magbubuntis. Siya na walang ama, walang tatay, walang mangyayaring honeymoon. Okay po, no? Sabi po in the book of Luke 1:35, sa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos dahil dito ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. That is in Luke 1:35. So tandaan po natin, mahalaga na paniwalaan po natin yung historical account ng virgin birth na nangyari po kay Maria. Bakit po? Kasi kung hindi mo yung paniniwalaan, alam niyo po, hindi mo rin pinaniniwalaan ang salita ng Diyos tungkol dito. At sinasabi mo na na sinungaling ang Diyos. At bakit kailangan po maging virgin birth? Para masiguradong tao, na tunay na tao, tunay na matulid, tunay na Diyos ang ipapanganak. Bakit po? Kasi dito nakasalalay yung kaligtasan natin. Kung sa tao po imposible na si Maria ay mabuntis ng walang nangyayari po sa kanila Joseph, pero sa Lord meron. Kaya ang sabi po ng anghel, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Amen? Kaya po niya. Kaya tandaan po natin, kung hindi ka naniniwala doon sa virgin birth, tatanungin ko na po kayo, no? Delikado ka. Sabi mo sa katabi mo, delikado ka. Kung hindi ka naniniwala sa virgin birth, delikado ka. Dahil ang pininiwalaan mo ay hindi ang Kristo na tinuturo ng salita ng Diyos. Bakit po? Kasi dito nakasalalay yung kaligtasan po natin. Let's go back doon sa word na incarnate. May mga reincarnation yung nabuhay na muli. Sumabi sa ibang tao. Hindi po yun yung nangyari kay Jesus Christ. Tandaan po natin, ang incarnate po ay tungkol sa pagkakatawang tao ng Diyos Anak. Okay po, no? Galing po sa word na Latin na ibig sabihin po ay to be made flesh. Nagkatawang tao. Sabi po sa John 1:1-14, nagpasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. Sino po yung salita na yon? Si Jesus Christ. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Si Jesus Christ po yun. Naging tao. Sige, gagamitin ko po yung pangalan ng Panginoon.
hindi po yung ibig sabihin ng transformation sa pagiging Diyos, naging tao. Kundi, idinagdag, alin po, sa pagka-Diyos yung anak, yung human nature. Naintindihan po natin, idinagdag sa pagka-Diyos ni Jesus, yung human nature, hindi po binawasan yung pagka-Diyos ni Jesus Christ para maging tao. Naintindihan po ba natin? Basahin po natin, Pilipos 2, hindi ko ata po nailagay dyan. Meron po ba? Meron po? Wala po. Nakalimutan ko po. Pilipos 2, wala po, wala. Pilipos 2, 6-7. Basahin ko po, no? Nasa kanya ang nature ng pagiging Diyos, pero hindi niya pinagpilitan ang pagiging pantay niya sa Diyos. Instead, give up na lahat ng meron siya at nabuhay, na isang alipin, pinanganak siya bilang tao at nang maging tao siya. Okay? So, tandaan po natin, nagpakababa siya sa pamamagitan ng pagdagdag ng human nature. Nakikinig po ba? Naintindihan po ba natin? So, tandaan po natin yung kalikasan ng tao sa pagiging Diyos niya. Kaya meron po siya tinatawag na dual nature eh. Okay po, no? So, Jesus, one person, isang tao po, pero dalawang nature. Ano po yun? God and man. Yung pagka-Diyos po niya, 100%. Yung man po niya, 100%. Hindi po pwedeng 50% ang pagka-Diyos niya. Hindi po 50% ang pagkatao niya. Fully God, 100%. Fully man, 100%. So, kaya nga po pag Pasko, di ba, inaalala po natin yung kapanganakan po nino ng isang sanggol. Pero tandaan po, hindi ito yung kapanganakan o yung karawan po ni Baby Jesus. Okay po, no? Kundi, this is the incarnation of God. Yung pagiging nagkatawang tao, ang Diyos. Naintindihan po ba natin, mga kapatid? Kaya nga, when we sing kapag Christmas, hindi po natin kinakanta, Happy Birthday, Jesus. Kinakanta niyo po ba yun? Hindi po. Ang kinakanta natin, Heart the Herald Angels, sing angels we have heard on high. Di ba ba? Kasi pinag-aaralan po natin tungkol sa pagiging, yung pagkakaroon ng incarnation po ni Jesus Christ, being God, nagkaroon siya ng human nature. So, ano pa po ba ang tungkol sa Panginoon? Next po, Emmanuel. Ayan, sabihin po natin Emmanuel. God with us. Amen? Kasama po natin ang Diyos. So, fully God, fully human. Sabi po dyan, ganito nyo malaman kung espiritu yon ng Diyos pag sinasabi niya na dumating si Jesus Christ bilang tao. Nasa Kanya ang espiritu ng Diyos. Malinaw po yun, no? Ito yung ating pinaniniwalaan. Na ano po? Si Jesus Christ dumating bilang ano po? Bilang? Ano po? Bilang tao. Okay po, no? Kung hindi po ganyan ang paniniwala mo, kapatid, ay, maling katuruan po yan. That is what we call heresy. Dalawang bagay po, gospel. Because our salvation, dito po nakasalalay yung tamang paniniwala po natin tungkol kay Kristo. Glory. Because we give glory to God the Father. Nagbibigay tayo ng luwalhati sa ating Ama. Kung kinikilala mo siyang natin mabuti kung sino siya, tandaan po natin, hindi tayo patungo doon sa tinatawag ng mga heresies o mga false teaching po na naglalabasan na yan. Currently, di ba, wala naman po masyadong issue. Ang na-experience ko lang po nung pumunta po kami ng Quezon City Circle, may lumapit po sa aming grupo ng mga kabaihan, shineran po kami, o, kilala mo ba si God the Mother? Kilala niyo po si God the Mother? Kilala niyo po si God the Mother? May God the Mother ka rin. Kasi may God the Father. That is what we call heresies. Mga maling katuruan po. Sabi nila, yung God the Mother, yung Jerusalem daw po yun.
Currently, ito po, yung mga iglesia ni Batman. Bakit po iglesia ni Batman? Because hindi sila naniniwala na ang Panginoon ay Diyos, Batman. Kaya po iglesia ni Batman. Iba na. Ano pa po, yung mga Mormons, mga Jehovah's Witnesses po, yung mga Oneness Pentecostal. Yan po, no? So, marami po mga katuroan po talaga ngayon na dapat maging maingat po tayo. Baka mamaya matagal na po tayo Kristyano, may nag-share lang sa'yo, ay nilipat na ako sa simbahan ko. So, wag naman po. Amen? Kilalanin po natin ang kaya nga po mahalaga na dapat kilala natin ang Panginoong Kristo sa ating buhay. So, another thing po, knowing that Jesus Christ is our chief prophet and teacher. Ayan. Katulad po ng sinabi ko kanina, ayan, basahin po natin. Noong unang panahon, ginamit ng Diyos ang mga prophets para kausapin ang mga ancestor natin sa iba't ibang panahon at paraan. Pero ngayong nasa last days na tayo, pinadala ng Diyos ang anak para sabihin sa atin ang mensahe niya, ginawa ng Diyos ang buong creation sa tulong ng anak at siya ang magiging may-ari ng lahat pagdating ng panahon. Ayan po, no? Malinaw po, no, na si Kristo po yung nagpapakilala kanino po sa atin kung sino po ang Ama. I will repeat po, ang Panginoong Kristo yung nagpapakilala po sa atin tungkol sa Ama, kaya siya tinawag na Word o salita. Siya rin po ang buhay at liwanag. He is the light and the light of this world na nagpaparating sa atin ng ano po, ng buhay at liwanag na galing po sa Diyos Ama. Malinaw po ba yun? So, siya rin po yung nagpapaliwanag kung sino po ang Diyos. At patuloy po siya nagsasalita sa atin, patuloy po siya nagtuturo sa atin ngayon sa pamamagitan po ng Scripture. Diba? Tinuturuan po tayo. Kaya kailangan palagi po tayo makinig. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, palagi kang makinig. Diba? Kailangan palagi tayo makinig sa Kanya. Bakit po? Para tumiba yung ating pananampalataya. Kasi kung hindi po tayo makikinig ng salita ng Diyos, baka po yung ating pananampalataya ay gumigewang-gewang, hindi po naka-anchor kay Jesus Christ. Next po, our only high priest. Ayan. In Hebrews 4:15, ang high priest natin, naintindihan niya ang mga weakness natin kasi naka-experience siya ng iba't ibang klaseng tukso gaya natin, pero hindi siya nagkasala. Totoong tao siya na tulad natin, pero wala siyang kasalanan. Always remember that. Ang Panginoon, sinless. That's why He is perfectly qualified. Kaya nga po siya qualified to be our high priest. Para pinakamataas na ano po? Pinakamataas na pari. Ang kaibahan po, hindi siya nag-alay ng hayop. Once and for all, He offered Himself. Ibinigay mo na po yung kanyang sarili. Para ano po? Tubusin tayo sa ating mga kasalanan. He died, pero hindi po siya nananatiling patay po, no? Kundi nabuhay, na maguli, at nanatili pong buhay. Kaya nga po nagpapatuloy po yung kanyang pagiging priestly, yung tagapamagitan po natin bilang pari po. Bakit po? Isang araw, baka bukas na, no? Babalik po siya para igawad sa atin yung kaligtasan. Amen? Sana lahat tayo makatanggap po na, no? Amen po ba dyan? Natanggap ng bunot. Okay po, no? Next po. Malapit na po tayo. Ayan. Our eternal King. Ayan po yung kanyang ano, no? Ibig sabihin po ng eternal King, siya yung nakaupo sa trono, siya yung naghahari, at yung kaharian po niya, kapatid, walang katapusan. Amen? Eternal. Pang walang hanggan. So siya yung naghahari sa puso ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Kasama ka na po doon, kapatid. Bakit po? Siya yung pinaka-head, pinaka-ulo po ng iglesia. Nasa Kanya po lahat ng authority, ng kapangyarihan, hindi lang po dito sa lupa, maging sa langit. He rules us today. Amen? Through His Word and through His Spirit po. So, pamamagitan po na kanyang salita,
tayo ng mundo. When the world is looking unto us, ito po ang tanong. Si Kristo ba ang makikita po sa atin? Next po, God's only Son. So far, nakikita po natin sa, ano pong pangalan ng, ano pong ibig sabihin ng Jesus? Means Savior. Yung title po na Christ, ano pong ibig sabihin? Appointed, anointed one. Okay po, no? Para maging chief prophet natin, maging teacher natin, maging high priest natin, maging eternal king natin, siya lang at wala na pong iba. Kaya nga po siya qualified eh. Pero paano po kung hindi siya qualified to save us completely? No? Kung si Jesus Christ po ay tao lang at hindi po tunay na anak ng Diyos from all eternity, alam niyo po mangyayari? Hindi tayo maliligtas. Amen? Hindi po tayo mapo-born again at hindi po tayo magiging anak ng Diyos. Malinaw po yun. Kung hindi po siya tunay na Diyos, kung siya po ay may kasalanan din, hindi po din malalasap yung buhay na meron ka ngayon. And the last po, our Lord. Sabi po in 1 Corinthians 8:6, yet for us there is but one God, the Father, from whom all things came and for whom we live, and there is but one Lord Jesus Christ, through whom all things came and through whom we live. Tandaan po natin, Jesus Christ, His only Son, yung ating Panginoon. Masabi po natin, He is our Lord, kung sinasabi natin, He is the Lord of all the universe, even in the global. Na walang iba, siya lang po talaga mga kapatid. At masasabi po natin mga kapatid, no, na He is our Lord, kung sinasabi mo, He is my Lord. Masasabi mo sa sarili mo, He is my Lord. Alam niyo po, personal po na usapan niya. Personal niyo po yan, ng Panginoon. Kung sinasabi mo siya ang iyong Panginoon, kasi hindi tayo pwedeng makisaw-saw lang. Yung parang sa rally, Jesus is Lord! Jesus is Lord! Danayin ka nyo ka, Jesus is Lord! Jesus is Lord! Hindi mo. Personal lang po yung kapatid, no? Diba? Hindi ka lang yung nakikisabay. That is your personal commitment to the Lord. Pero ang tanong po, siya po ba ang Panginoon na nasa puso mo? O ikaw pa rin po yung nakaupo sa trono niyan? Masasabi po natin, masasabi mo lang na He is our Lord kung ikaw po ay isang active member of a church. Kasi kung hindi, ikaw pa rin yung nasusunod. Why? Because He is the head of the church. Siya po ang pinakapulo ng iglesia. Alam niyo po, dapat salita na po yung ating pakinggan. Salita na po yung dapat nating sundin. Yung mga utos niya po yung ating mahalin at sabi niya po, bawat isa at yung i-disciple natin yung bawat lahi na dapat, ito po yung dapat masunod eh. Kapatid, no? So, dahil wala na pong ibang pangalan na mas mahalaga sa church maliban po sa Kanya. Ano pong sabi in the book of Pilipos? Next po. Therefore, God exalted Him into the highest place and gave Him the name that is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Ang lahat ng tuhod, ang lahat ng labi ay magsasabing, ikaw ang Panginoon. Makikanta po yan. So, alam niyo po mga kapatid, Jesus is our Savior. Hindi lang natin tayo, lahat po tayo, no, siya yung ating tagapagligtas. Ang tanong, siya ba yung kinikilala mong tagapagligtas? Christ, the Anointed One. Pero ang tanong, Kristiyano ka ba? Nakikita ba sa iyo si Kristo? O kay Kristo ka ba? O saan mo kinukuha yung identity mo as a Christian? Ang tanong po, tayo po ba ay na-born again?
at itinuturing ng mga anak ng Diyos dahil kay Kristo. Siya yung ating Panginoon kasi siya po yung Panginoon ng lahat. Amen? So, ang tanong, kinikilala po ba natin siyang Panginoon? At siya ba ang sinusunod mo? Alam niyo po, napakaganda, no? Hindi ba napakahalaga po sa atin na makilala yung Panginoong Kristo na anak ng Diyos? Sana, yung masabi rin po natin yung damdamin po ni Apostle Paul. Sabi po dyan, in Philippians, oo, para sa akin, wala nang kwenta ang lahat ng bagay kasi mas mahalagang makilala ko si Christ Jesus na Panginoon. Alang-alang sa Kanya, sorry po, nagkamali po ako ng type, alang-alang sa Kanya, tinapon ko na ang lahat na parang basura kasi ang gusto ko lang sa buhay ay si Christ. Sana ganyan po yung damdamin po natin. Na wala po tayong mas mahalagang ninanais po. Na napakahalaga sa buhay natin na makilala yung Panginoong Jesus. And the last po, I hope we all increase in knowledge of knowing our Lord and Savior, Jesus Christ. God bless us all. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, Panginoon, na ang bawat sumasampalataya sa inyo, ang bawat lumalapit sa iyo, Panginoon, kinakailangan po namin ang iyong biyaya upang mas lalo ka pa namin makilala kung sino ka sa aming mga buhay. Knowing you as our Lord and Savior, that will not happen. Just only that, and that is period. Hindi po, Panginoon. Marami pang mga bagay na dapat namin saliksikin kung sino ka sa buhay po namin, Panginoon. Kaya naman, Lord, dalangin ko po sa bawat isang narito na habang kami po ay nag-aaral ng iyong mga salita, the study of knowing who Jesus Christ in our lives, mas lalo pa po namin makilala siya kung sino siya sa aming mga buhay. Panginoon, hindi ka lang naging isang tao, kundi ikaw ay fully God 100% and fully man 100%. But you give up being a God para maabot mo ang tao, for us to redeem from our sin. Kaya naman, Panginoon, tulungan niyo po kami, O Diyos, na mas lalo ka pa namin kilalanin. Dahil kung kinikilala ka namin, Panginoon, mas lalo namin kinikilala na kinakailangan po namin ng tagapagligtas. Hindi po namin kaya mamatay, Panginoon, o walang sino man ang kayang mamatay para sa amin. Walang sino mang taong kayang mag-ako ng kasalanan namin, Panginoon. Pero salamat sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil binigay mo ang iyong sarili doon sa krus para pauwi ng kasalanan ng mundo. Kaya naman salamat, Panginoon. And that salvation belongs to the Lord. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan na mag-udyok sa amin na mas makilala ka pa kung sino ka sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, for knowing you, for being our Lord and Savior. Tunay nga po, O Diyos, na ikaw ang hari ng lahat, ikaw ang Panginoon ng lahat. Ang lahat ng labi, ang lahat ng tuhod ay luluhod at magsasabing ikaw lamang ang aming Panginoon. Purihin ka, dakilain ka, and this is our prayer. In Jesus' name, amen, amen, and amen.